ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mas masarap ang pagkain kapag ito ay pinagsasaluhan ng dalawang taong nagmamahalan. Ngunit minsan ay may mga pagkain tayong kailangang lunukin na lamang dahil wala na tayong hahatian. Ikaw kabarangay, anong paborito mong pagkain? Dear Papa Dudut, sabi ng nanay ko kung mangangarap lang din daw ako ay bakit hindi ko pa taasan. Yan ang mga katagang tinanim ko sa isipan ko upang maglakas ng loob na umalis sa probinsyang kinalakhan ko sa Sorsogon. Sumama ako sa malayo naming kamag-anak sa mother side pa Maynila dahil kinuha nila akong kasambahay kapalit ng pagpapaaral sa akin sa kolehiyo. Mahirap lang kasi ang pamilya namin, walang permanenteng trabaho si tatay at taong bahay naman si nanay. Tapos ay 5 pa kaming magkakapatid at pangalawa ko. Kaya nga tinapat na ako ng mga magulang ko na hindi na raw nila ako kayang pag-aralin sa kolehiyo at magtrabaho na lamang ako katulad ng kuya namin. Pero desidido akong makapagtapos. Kaya naman nung nagkaroon ng opportunity na makapag-aral ako, ay hindi ko na yon pinalampas. Pero bago ko umpisahan ang pagkukwento ay pabati muna ng isang magandang katanghalian sa mga kabarangay natin. Ako po si Janina, 26 years old at tubong Sorsogon at kasalukuyang nakatira na ulit dito kasama ang 2 kong anak. Pero noong araw, lumuwas talaga ako ng Pamaynila para mga tulong kapalit ng pagpapaaral sa akin. Mabait naman ang mga kamag-anak namin yon, malayong tiyahin siya ni nanay na walang asawa at anak kaya naging misyon na niya sa buhay ang pag-aralin ang mga pamangkin niya at mga pamangkin sa pinsan. Thankful ako sa lola kong yon dahil binigyan niya ng katuparan ang pangarap kong makapagtapos. Sa pamilya namin ako pa lamang ang gagraduate ng college kaya naman proud na proud sa akin ang mga magulang ko. At hindi ngayon lingid sa kaalaman ng classmate at best friend kong si Leslie Papa Dudut. Bago graduation natin, Leslie? 1, 2, 5 tulog na lang. Excited na ako! Halata nga, kita ko nga ngiti mo. Ang lapad. Siyempre, matagal din nating hinintay itong pagkakataon na to na makagraduate tayo. Akala ko kasi madedelay dahil nag-pandemic pero buti naman hindi. Oo nga pero ang hirap pa rin kasi biglang nag-online class tapos dami pa rin mga restrictions. Pasalamat na lang tayo, unti-unti nang bumabalik sa dati yung lahat. 2021 na! Sigurado ako na mas magiging maluwag na sila sa susunod na taon. Dapat lang kasi paano tayo maghahanap ng trabaho niyan kung magla-lockdown ulit? Oo nga pero wag naman. Kasi kahit na sabihin pwedeng magpasa ng resume online, hindi lahat ng company nag-i-interview via phone. Yun talaga ang worry ko Kahit na nakagraduate na tayo, wala pa rin kasiguruhan yung magiging trabaho natin. Basta ako, may listahan na ng mga kumpanya na gusto kong pasukan. In fact, nagpaasa na nga ako ng resume sa kanila last week lang Talaga? Oo, naisip ko na kahit tumatakbo yung oras, meron na ako nagawa. Buti ka pa. Ako kasi wala pa. Busy pa ako sa ibang bagay. Pero yung totoo, kabado ko sa kung anong mangyayari sa atin pagkatapos ng graduation. Bakit naman? Iba na raw kasi yung labanan sa paghahanap ng trabaho Marami kang kakumpetensya na mas magaling sa'yo. Natatakot ako na mapag-iwanan. Hindi mangyayari yun kasi matalino ka naman. Pareho tayo. Ikaw lang yun, no? Average student lang naman ako. Hindi naman natin maiiwasang matakot pero ang mahalaga, harapin pa rin natin yung takot na yun at labanan.
Ano naman kung marami kang kakumpetensya, marami rin namang oportunidad. Dapat handa ka lang sunggaban yung mga yon. Katulad ko, sinunggaban ko yung oportunidad na makapag-aral kahit na malayo ako sa pamilya ko. Oo nga, ang tapang mo nga kasi nakaya mong umalis sa comfort zone mo. Paano mo yun nagawa? Kasi mataas ang pangarap ko sa sarili ko. Gusto kong makagraduate ng college. Hindi naman ako kayang pag-aralin nila nanay at tatay kaya ako na lang gumawa ng paraan. Buti na lang tinulungan ako ng kamag-anak ko. Hindi ka ba nalulungkot kasi malayo ka sa pamilya mo? Nalulungkot pero tiniis ko na lang. Mas focus ako sa goal ko na mag-aral at makagraduate. Kaya nga sisiw na lang tong paghahanap natin ng trabaho sa susunod kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako basta-basta susuko hanggat hindi ako nakakapasok sa pangarap kong kumpanya. Sa bagay, sabi mo nga kailangan lang nating harapin yung takot natin. Oo, saka kaya lang naman tayo natatakot kasi bago sa atin yung sitwasyon eh. Ganyan din naman yung naramdaman ko nung unang beses ako nagpunta rito sa Maynila. Probinsyana ako, diba? Oo. Pero habang tumatagal, nasasanay na ako. Tapos na-realize ko na kaya lang naman ako natakot kasi bago sa akin yung lugar na titirhan ko. Kapag bago tayo sa isang sitwasyon, normal na matakot tayo kasi hindi natin alam yung gagawin eh. Pero napag-aaralan naman lahat ng bagay. Basta tiyagain lang natin na matuto. Pasasaan din ba't mawawala rin yung takot na yun? Wow, ang galing mo talagang magsalita. Bigla tuloy lumakas ang loob ko. Basta tandaan mo, ano man ang mangyari, magiging maayos din ang lahat. Okay, tatandaan ko yan. Papadudot katulad ko ay mahirap lang din ang buhay ng pamilya nila Leslie. Tapos namatayan pa sila ng nanay kaya tatay na lamang niya ang kumakayod sa kanila. Kaya nga nagkakaintindihan kami ng husto sa pagkakaroon ng mataas na pangarap na umasenso sa buhay pagdating ng panahon. Sa kaso ko papadudot ay isinaayos ko na sa isipan ko ang lahat ng mga bagay na gusto kong gawin pagka-graduate. Kung anong posisyon sa trabaho ang papasukin ko at kung saang kumpanya ako magtatrabaho. Goal-oriented kasi akong tao. Organisado rin at disiplinado. Kaya naman kumpiyansa ako sa kakayahan ko na maging madali sa akin ang buhay kapag nakapagtapos na ako. Kaya lang ay hindi pala yon ganon dahil ibang-iba ang realidad. Marami kang kakompetensya at hindi sapat ang talino lamang kung mahina kang dumiskarte. At napatunayan ko yon nang sa may ilang beses din akong na-reject sa mga kumpanyang inaplayan ko. Sa unang pagkakataon ay pinanghinaan ako ng loob na baka sa kangkungan na lamang ako pulutin. Bukod doon ay nahihiya na rin ako sa lola ko na nagpaaral sa akin dahil hindi naman habang buhay ay titira ako sa poder niya. Inaasahan din ako ng pamilya ko sa probinsya na makapagpapadala na ng pera sa kanila kaya naman kailangan ko nang magtrabaho. At habang inaantay ko pa ang tawag sa akin ng mga kumpanyang una kong pinasahan ng aplikasyon, pumasok na lamang muna ako ng ibang trabaho na available ng mga panahong yon. At yon ay ang pagtao sa isang butika na malapit lang sa lugar namin. Natanggap naman ako dahil overqualified ako. Minimum lang din ang sweldo pero pwede nang pagtiyagaan para may panggastos ako sa pag-a-apply sa susunod. Pero 2 linggo pa lamang ako na nag-duty doon nang makilala ko si Boji, ang tinaguriang ihaw-ihaw boy sa lugar na yon, papadudot. Hi Janina, may dala pala akong ihaw-ihaw. Ulamin mo na lang mamayang tanghalian para hindi ka nalalabas. Oh. Ay, salamat! Wow, ang bango naman, tsaka mukhang masarap. Siyempre, ako nag-ihaw niyan eh. May sauce na rin yan, isang suka na maanghang at matamis. Di ba gusto mo na pinaghahalo yung sausawan? Oo, pati yun napansin mo rin? Siyempre, observant ako eh. Teka, tama ba yung sinabi ko? Observant nga ba yun yung sa Tagalog mapagmasid?
Yung napapansin yung mga bagay-bagay? Oo, tama naman. Buti na lang tama. Nakakahiya kasi sa'yo kung mali. Grabe ka naman. Ay teka, magkano pala to? Naku, huwag mo nang bayaran. Libre ko na yan sa'yo. Baka naman malugi na kayo niyan ha. Hindi yan. Malakas naman yung ihawan ng amo ko. Saka binabayaran ko naman yan sa kanya. Bale, kinakaltas na lang sa susunod kong sahod. Nakakaya naman eh. Ilang beses mo na ako nililibre ng ihaw-ihaw. Baka naman wala ka ng sweldohin dahil sa mga kaltas mo. Ayos lang yun. Basta yung mahalaga sa akin. Makita kitang busog at nasasarapan sa mga ihaw-ihaw namin. Kahit na wala na akong sweldohin, walang problema. Ay naku, ako naman yung mamomroblema niyan eh. Bakit naman? Eh syempre, inuubos mo sa akin yung sweldo mo. Paano na lang kung may importante kang paggagamitan, edi wala ka nang nadukot sa oras ng pangangailangan. Ayos nga lang. Kasi nandyan naman mga kamag-anak ko. Pwede akong mangutang sa kanila. Yan naman yung wag na wag mong gagawin. Mababait naman sila. Ilang beses na nila akong pinautang nung nagipit ako kaya alam ko na maaasahan ko sila. Kaya wag mo nang isipin yun. Basta tama na yung panlilibre mo sa akin. Kaya ko naman bumili ng ulam eh. Hindi mo na ako kailangang alalahanin kung nakakain ba ako o ano. Kaya ko sarili ko. Kahit na. Gusto ko pa rin para alam ko na nakakakain ka. Pero bakit? Anong bakit? Wag mo sanang mamasamain ha. Nagtataka lang kasi ako bakit ka masyadong concerned sa akin eh. Hindi naman tayo magkaano-ano. Ouch! Sakit mo naman magsalita. Sorry, pero real talk lang. Akala ko pa naman nahalata mo na. Nahahalata ang ano? Na may gusto ako sa'yo. Ha? Gusto kita, Janina. Unang beses pa lang na nag-duty ka sa butika na to. Crush na kita. Kaya nga lagi akong ganadong pumasok sa trabaho at mag-iyaw ng mga barbecue kasi nasisilayan kita dyan sa tapat. Alam na din ng mga kasamahan ko yung pagka-crush ko sa'yo kaya sinabi nilang gumalaw-galaw na raw ako bago pa ako maunahan ng iba. Ganun ba? Oo, kaya ayun. Naisip ko na hatiran ka ng mga iniyaw ko para naman matikman mo. At syempre, para makapagpakilala na rin ako sa'yo. Kasi… Sigurado naman ako na wala ka pang boyfriend. Kasi kung meron, di sana may sumusundo sa'yo tuwing tapos ng duty mo. Pero wala naman ako nakikita kaya tiwala akong single ka pa. Tama ba? Oo, tama naman. Single nga ako. Wala rin akong manliligaw kasi hindi pagbo-boyfriend yung focus ko eh. Ganun ba? Pero masarap din magka-boyfriend. Merong mag-aalaga sa'yo. Makikinig sa mga kwento mo. May kasabay kang kumain. May masasandalan ka pag kailangan mo ng karamay sa tuwing malungkot ka. Hindi ko alam yung sinasabi mo dahil hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Malay mo, ako na yung magiging unang boyfriend mo. Papadudot gwapo si Boji, moreno at matikas ang pangangatawan. Para siyang modelo na hindi na-discover kaya nauwi na lamang sa pag-iihaw ng mga barbecue ang kanyang propesyon. Hindi ko naman sa minamaliit ang trabaho niya dahil marangal yon at masarap naman ang mga paninda nilang barbecue. Pero naikwento ni Boji na mababa lang daw ang kinikita niya doon. Hindi rin naman kasi yon sa kanila at pumasok lang siyang taga-ihaw para magkatrabaho. Kabaliktaran ko si Boji kasi hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa katunayan hanggang grade 3 lamang ang inabot niya dahil sa kahirapan kaya mas ginusto na lamang niyang magtrabaho noong araw para makatulong sa pamilya nila. Bagay na labis kong hinangaan sa kanya kaya nakuha niya ang loob ko. Naging malapit kami ni Boji sa isa't isa dahil na rin sa mga ihaw-ihaw na dinadala niya sa butikang pinagtatrabahuhan ko. At kapag natatapos ang duty ko ay niyayaya muna niya akong tumambay sa ihawan nila at pinapakain niya ng libre para raw busog na ako pag uwi sa bahay namin. Pero nahihiya ako kaya binabayaran ko pa rin. Kapag wala siyang masyadong iniihaw, nagkakaroon kami ng tsansa papadudot na makapagkwentuhan tungkol sa buhay at mga sarili namin. Tapos hindi ko na lamang namanayan na nahulog na ako sa kanya. Naging kami ni Boji at pagkalipas ng isang buwan ay nabuntis niya ako papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung kolehiyo ako, ang focus ko lang talaga ay pag-aaral at makapagtapos. Kaya nga iniwasan kong pumasok sa kahit na anong relasyon. Para sa akin ay sagaba labang yon sa pagtupad ko sa aking mga pangarap. At nung nakapagtapos nga ako ay ganon pa rin ang nasa isipan ko. Maliban na lamang nang dumating sa buhay ko si Boji. Totoo pala ang kasabihan na kahit na anong talino mo, mabobobo ka pagdating sa pag-ibig. Aminado naman kasi ako na nawala ako sa focus ng mga panahong yon dahil nadaig ako ng aking damdamin. Pero napasubo na ako. Lalo na noong nagbunga ang relasyon namin ng boyfriend ko. Nagdesisyon kaming magsama sa isang bubong ni Boji Papadudot. Itinira niya ako sa maliit na kwarto sa compound kung saan ay puro kamag-anak niya ang kapitbahay. Pero hindi yon sementadong kwarto o maayos na compound dahil nasa squatters area lamang kami. Bali plywood lang ang dingding ng kwartong inuukupan namin na may mataas na kisame. Maliit lang din yon, mainit dahil kulob pero pwede nang pagtiyagaan. Binilhan at pinalagyan ko na lamang ng linoleum ang sahig para naman maging presentable. Nahiya na rin kasi ako sa lola ko na makitira sa bahay nila lalo pat buntis na ako. Tapos na rin naman ang responsibilidad niya sa akin noong graduate ako. Kaya nilakasan ko na lamang ang loob ko na tumayo sa sarili kong mga paa. At dahil wala namang kaming ipon ni Boji ay kinailangan ko magtrabaho pa rin sa butikang pinapasukan ko hanggang sa kabuwanan ko. Hirap kasi talaga kami sa pera at madalas kaming kapusin. Gusto ko ring bumili ng mga damit at gamit ng magiging anak namin kaya kahit malaki na ang tiyan ko noon at masakit na ang balakang ko ay tinitiis ko na lamang basta sumweldo ako. Dahil nga sa mga nararamdaman kong yon ay madalas na mainit ang ulo ko at lagi ko na lamang pinagbubuntunan ng galit at inis si Boji. Dahilan para mag-away kami, Papadudot. Anong iniiwan? Nandiyan lang ako kay Mang Domeng. Ang lapit-lapit lang nila sa atin oh. Pwede kitang takbuhin dito pag manganganak ka na. Kahit na! Yung punto rito, imbis na samahan mo ako rito sa bahay, nakuha mo pa talagang mangapit bahay. Ano ba kasi ginagawa mo ron? Wala. Nakikipagkwentuhan lang kina Paring RR. Sinabihan ko rin kasi sila nung isa ko pang tropa, si Macario. Nakukunin ko silang ninong ng anak natin. Para sureball na may pakimkim sa baby natin pag nagpabinyag tayo. Ewan ko sa'yo. Tingin mo sa mga ninong at ninang ng anak mo hingian ng pera? Oh, gano'n naman talaga ginagawa ng mga ninong at ninang, di ba? Kaya nga dinidiskartehan ko na sila. Ganda-ganda ng trabaho ni Paring RR sa call center. Si Macario naman sa pabrika, kaya may pera yung mga yun. Pero baka nakakalimutan mong pamilyado rin sila. Ay, bakit ba ang kontrabida mo sa lahat ng mga sinasabi ko? At ako pa talaga yung kontrabida ha? Alam nga naman yung mga kapitbahay natin, tayo lang naman yung magkausap. Alam mo, napapansin ko lagi mo na lang akong inaaway. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Kasi nakakainis na eh. Kaya gusto ko laging lumalabas pag day off ko para hindi ko nakikita yung pagmumukha mo. Sa palagay mo gusto ko rin makita yung pagmumukha mo? Kapal mo ah. Kung may choice lang ako, papasok ako ngayon sa trabaho para kahit papaano lumaki-laki yung suswelduhin ko. Malapit na akong manganak, Boji, pero hindi pa rin sapat yung ipon nating pera. Saan na lang kami pupulutin ng anak mo nito? Bakit ba kasi pinoproblema mo yan? At bakit hindi ko po problemahin? Sige nga. Sinabihan ko na si Ate Joy ko. Papautangin daw niya ako para sa panganak mo. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. O tapos, paano mo babayaran yung utang na yon? Saka ko na po problemahin yun. Hindi ko pa nga hawak yung pera, pinag-iisip mo na ako. Palibasa, masyado kang kampante. Kaya hindi na ako nagtaka na hindi ka nag-ipon itong mga nakaraang buwan eh. Paano ako makakaipon? Maliit nga lang sinasahod ko dun sa iyawan. Para lang yung sa pagkain natin at bills. Minsan kulang pa.
Sana man lang kasi naisip mo na maghanap ng ibang trabaho. Yung susweldo ka ng disente lalo na ngayon na magkakaanak na tayo. Bakit pa? Ayos naman na ako sa pag-iihaw ko. Hindi ko na kailangan maghanap ng ibang trabaho. Yan yung ayaw ko sa'yo eh. Kontento ka na dyan sa ginagawa mo kahit wala kang pag-asenso. Ano bang masama doon? Hindi naman ako nagnanakaw. Gusto mo magnakaw ako para umasenso tayo? Hindi ko sinabi na magnakaw ka. Yun na rin yung pinalalabas mo eh. Hirap sa'yo, wala kang kabilib-bilib sa akin at sa trabaho ko. Akala mo ba hindi ko nararamdaman na ikinakaya mo ako? Ano bang pinagsasasabi mo? Palibasa, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ako hanggang grade 3 lang. Hindi ko naman iniinsulto yung natapos mo at hindi ko rin kinukumpara ang sarili ko sa'yo. Hindi raw, pero yun ang nararamdaman ko. Problema mo na yun. Anong sinabi mo? Sumusobra ka na! Sige, subukan mo lang nasaktan ako, ipapabarangay talaga kita. Sisiguraduhin ko rin na hindi mo na makikita yung anak mo. Papa Dudut, totoo nga na unti-unti mong makikilala ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. At doon ko nga lubos na nakilala si Boji. Insecure siyang tao at ma-pride. Ayaw niyang tinatapakan ko ang ego niya dahil para sa kanya ay lalaki siya. At siya ang padre di pamilya. Ayaw ko rin namang magmarunong sa harapan niya kahit na ako itong nakapagtapos ng pag-aaral sa amin. Pero para siyang pako na kailangang laging pukpukin para bumaon. Wala siyang sariling pag-iisip at pagkukusa na sumubok ng ibang trabaho nang sa ganon ay lumaki-laki naman ang kanyang sweldo. Katwiran ni Boji, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya baka maliitin siya ng ibang tao. Kaya hanggang pag-iihaw na lamang daw ang kaya niyang gawin. Ang pag-iihaw ng barbecue ang plano niyang gawin hanggang sa pagtanda niya. Pero magkakaanak na kami at kahit na ilang beses kong pinaliwanag sa kanya na mas magiging malaki na ang mga gastusin namin ay hindi niya pa rin yon maintindihan. Lagi niyang sinasabi na kung mangangailangan kami ay nandyan naman ang iba niyang kamag-anak para hingan namin ng tulong at utangan. Doon ako lalong na-frustrate sa kanya at hanggang sa sumapit na ang araw kung kailan manganganak na ako. At abot langit ang konsumisyon na nararamdaman ko kay Boji. Buti na lamang at dumalaw sa tinutuluyan namin si Leslie para kumustahin ako pagkalipas ng 1 linggo. Kumusta ka na ba? Ito, pagod at puyat. Hirap pala ng may baby. Laging alanganin yung tulog ko. Buti pa nga si Boji, kumpleto yung tulog kasi kapag umiiyak yung anak namin, iniiwan niya ako rito sa bahay at doon nakikitulog sa ate niya. Ano? Seryoso ba yun? Oo. At hinahayaan mo lang? Noong una nagagalit ako kasi parang pinababayaan niya lang ako dito mag-alaga sa anak namin. Hindi parang. Kasi pinababayaan ka niya talaga. Nasaan ba naman ang utak ng Boji na yun? Kapapanganak mo pa lang tapos ganyan ka na niya tratuhin? Katwiran niya kasi may trabaho pa siya kinabukasan. Paano na lang daw siya makakapagtrabaho ng maayos kung inaantok siya dahil sa ingay ng iyak ng anak namin. Kaya ayun, hinahayaan ko na lang. Pagod na rin kasi ako magalit sa kanya. Mas galit pa siya sa akin. Kapal naman ang mukha niya. Pwede ba ako magsabi sa'yo? Kasi hindi ko na kaya eh. Sobrang bigat na sa dibdib ko eh. Pakiramdam ko pag hindi ko na ilabas na sasabog na lang ako bigla. Oo naman. Best friend mo ko, diba? Magsabi ka lang sa akin. Pagod na kasi ako. Mahal ko naman yung anak namin ni Boji pero naisip ko, masyado pang maaga para dumating siya sa buhay ko. Ano bang ibig mong sabihin? Sana hindi mo na ako pumayag na mabuntis ni Boji noon. Sana hindi ko na lang siya nakilala o kung sana iniwasan ko na lang siya. Alam mo naman na mataas yung pangarap ko sa buhay, di ba? Oo naman. Pangarap kong magtrabaho, makapag-ipon ng pera at matulungan sina nanay sa probinsya. Pero hindi na yun natupad kasi ako mismo kailangan ko ng tulong eh. Sobrang awang-awa ako sa sitwasyon namin ng anak ko nung nanganak ako.
Kasi public hospital lang yun, siksikan kami sa ward tapos may kahati pa kami sa higaan. Nakatagilid na nga lang ako, pati yung anak ko para lang magkasya kami. Kaya minsan, mas gusto ko na lang matulog sa upuan kahit na masakit yung buong katawan ko. Tumagal din kami ng 2 gabi dun pero grabe ang hirap namin. Pakiramdam ko dun ako mamamatay kaya sinabi ko kay Boji na iuwi na kami ng baby namin dito sa bahay. Tapos pagdating dito panibagong problema na naman. Hindi pa nga ako nakakabawi ng lakas mula sa panganganak kailangan ko na rin kumilos dito sa bahay. Anong ibig mong sabihin? Paanong kumilos dito sa bahay? Ano pa nga ba? Di umastang asawa kay Boji. Kailangan ko magluto ng pagkain namin at maglaban ng mga gamit kasi hindi siya marunong. Matatambakan lang kami ng mga umog na labayin at ayoko naman yun kasi may baby kami. Pag hindi naman ako nagluto, bibili lang si Boji ng kanin at ulam sa labas. Kung minsan magdadala lang siya ng ihaw-ihaw na paninda niya Sawa na ako doon. Purgang-purga na ako doon. Gusto ko naman kumain ng matinong pagkain. Sige, iiyak mo lang. Nandito lang ako para makinig sa'yo. Malaki lang talaga pagtatampo kay Boji kasi mukhang wala lang sa kanya yung sitwasyon ko. Sinabihan niya pa akong maarte kasi namimili raw ako ng ulam. Lakas naman ang loob niyang sabihan ka ng maarte. Siya kaya ang mga anak tapos magpadede sa baby ninyo. Kailangan mo talaga ng masustansyang pagkain yan. At hindi puro yung ihaw-ihaw nila na pag nasobrahan ka magkakasakit ka pa sa bato. Kasalanan ko rin naman kasi hinayaan ko yung sarili ko na mahulog sa kanya tapos nagkaanak pa kami kaya wala na talaga akong kawala. Hindi ko na matutupad yung mga pangarap ko. Huwag mong sabihin yan. Kasi naniniwala pa rin ako na matutupad mo lahat ng mga pangarap mo. Siguro sa ngayon medyo malabo pa kasi may baby ka Pero hindi naman habang buhay alagain niyang anak mo. Basta tiwala lang, okay? Okay. Sana nga tama ka. Basta wag ka lang mawawalan ng pag-asa. Laban lang. Pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Dadalawin kita lagi rito para makita ko rin lagi yung inaanak ko. Papadudod siguro nga ay emosyonal lamang ako ng mga panahong yon. Kaya nailabas ko kay Leslie ang lahat ng daing at hinanaing ko sa buhay namin ni Boji. Pero hinayaan lamang ako ng kaibigan ko na umiyak at magkwento dahil alam niyang makakatulong sa akin na mailabas lahat ng yon. At totoo nga kasi dahil gumaan ang dibdib ko pero nandun pa rin yung tinik sa lalamunan ko. Don't get me wrong, masaya naman ako sa pagdating ng baby namin. Thankful ako kasi ligtas ko siyang naisilang pero paano na? Ano ang susunod? Nag-resign na rin kasi ako sa pinagtatrabahuhan kong butika kaya wala na akong pinagkakakitaan pa. Bukod doon ay sigurado akong magiging limitado na ang mga galaw ko dahil sa pag-aalaga ng anak namin. Tapos ay hindi ko pa maasahan si Boji sa maraming bagay. Ang hirap para akong mababaliw. May kinakasama nga ako pero para pa rin akong mag-isa. Gabi-gabi ay nananalangin ako sa Diyos na sana'y maghimala siya sa pamilya namin, Papa Dudut. Natulungan niya kami kasi natatakot akong maranasan din ang anak namin na maghirap. Noon pa nga lang na isinilang siya ay hikahos na kami. Paano na lamang kaya pag lumaki na siya? Yun talaga ang kinakatakot ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis na lumipas ang 1 taon, natuon ang buong atensyon ko sa pag-aalaga sa anak namin ni Boji. Sakitin kasi ito, payat at may pagkalampa. Kaya kahit gustuhin ko mang magtrabaho ay ayaw ko namang ipagkatiwala ang anak ko sa ibang tao. Pero nung nawala ng hanap buhay si Boji dahil nalugi ang ihawa na pinagtatrabahuhan niya, ako na ang kusang loob na kumilos para maghanap buhay. Alam ko naman na sa aming dalawa ay mas capable akong makapasok sa magandang trabaho dahil may tinapos ako. Pero dahil matagal din akong natenga ay nakaramdam din ako ng pag-aalinlangan. Mabuti na lamang at to the rescue ang best friend kong si Leslie nang alokin niya akong maging tauhan sa laundry shop ng sister company kung saan siya nagtatrabaho.
Hiring daw kasi doon at minimum pa rin ang kita pero meron namang bayad ang OT at may mga benepisyo pa. Bukod doon ay malapit lang din sa amin kaya hindi na ako talo sa pamasahe. Nagbabaon na lamang ako ng pagkain para makatipid dahil sa trabahong yon ay nakabili nga ako ng TV para naman may libangan kami sa gabi. Sinipagan ko talaga ang pagpasok araw-araw para makapag-ipon ako at makapagpundar ng mga gamit sa bahay. Bukod doon ay masaya rin ako dahil nailalabas na namin ang anak namin at napapakain sa mga fast food na dati-rati tinuturo lamang niya dahil hindi namin kayang kainan. Kaso kung kailan ayos na sana ang lahat ay bigla namang umeksena ang kinakasama ko. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Siraulo na kung siraulo. Pero sundin mo na lang yung sinabi ko. At bakit ko naman gagawin yun? Kasi sinabi ko. Boji naman, wag mo naman gawin sa akin to. Wag mo akong pag-resignin sa trabaho ko. At bakit ayaw mo? Siguro totoo na may relasyon kayo nung katrabaho mong lalaki, no? Aminin mo na. Wala akong aaminin dahil wala naman kaming relasyon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo, ikaw yung nag-iimbento. Ah, ganon? Halika nga rito. Aray ko naman, wag mo naman ako sabunutan. Bakit hindi? Masyado ka nagmamatigas. Dapat lang sa'yo turuan ng leksyon. Bibitiwan lang kita kapag sinunod mo yung sinabi ko. Simula sa araw na to, hindi ka na papasok sa trabaho mo. Pero paano na lang yung pamilya natin? Pag nawalan ako ng trabaho, baka magutom tayo. Hindi mangyayari yun kasi ako magtatrabaho sa atin. Aray ko, bitiwan mo na ako, sabi. Ayan. Sana sa susunod magtanda ka na. Kasi bubunutin ko talaga mga buhok mo sa anit mo. Ang sama mo. Hindi ako masama. Saka ikaw naman yung may kasalanan. Masyado ka nagmamatigas. Hindi pagmamatigas yon. Iniisip ko lang kapakanan ng pamilya natin pag umalis ako sa trabaho ko. Hirap sa'yo, masyado ka mapagduda. Magagawa ko pa ba mang lalaki pamilyado na akong tao? Malay ko ba, ikirengkeng ka. Ano sinabi mo? Totoo naman Dali mo nga nahulog sa akin nung panaybigay ko sa'yo ng iyaw-iyaw, di ba? May pasabi-sabi ka pa na ayaw mo mag-boyfriend pero bakit mo ako sinampal? Nagtanong ka pa talaga sobrang kapal ng mukha mo na sabihin sa akin yung bagay na yon. Para sa kaalaman mo, hindi ako kirengkeng. Masyado ka lang matamis manalita kaya nahulog ako sa'yo. Pero siguro mali talaga na nagkagusto ako sa'yo noon Kasi kung nireject na kita noon pa, di sana hindi ako nakatira sa masikip, mainit at pangit na pamamahay na to. Hindi sana kami nakakaranas ng kagutuman ng anak mo. Hindi kami magtitiis sa kakarampot mong sweldo dahil pul-pul ka. Walang pangarap sa buhay at mahina dumiskarte. Alam mo, sana hindi na lang kita nakilala Siguro mas maayos buhay ko ngayon. Ah, ganon? Di lumayas ka na sa pamamahay ko kung iinsultuin mo lang din ako. Masasaktan ka talaga kasi masyado ka madaldal. Bitiwan mo ako, sabi! May salahi ka bang aso? Kinagat mo pa talaga ako. Pasalamat ka, yan lang ginawa ko sa'yo. Naku, Janina, pasalamat ka. Kaya ko pa rin magtimpi. Kasi kung hindi, kanina pa kita inuntog sa dingding. Nakakairita kang babae ka. Mas nakakairita ka! Basta gawin mo yung sinabi ko. Umalis ka na dun sa trabaho mo. Kasi pag hindi mo sinunod gusto kong mangyari, may kalalagyan ka talaga. Kilala mo ako. Tinutotoo ko pag sinabi ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan galing ang mga pagbibintang na yon ni Boji. Inosente ako at wala akong ginagawang masama at hindi ako nanlalalaki. Bakit ko gagawin yon? Pamilyado na akong tao. Kaya nga sobrang inis ko sa kanya at dismayado na rin dahil sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Bukod doon ay kilala naman niya yung kasamahan kong lalaki dahil nakikita niya yon kapag sinusundo nila ako ng anak ko sa pinagtatrabahuhan ko. Nagkakakwentuhan pa sila kaya akala ko ay ayos lamang ang lahat. Yun pala ay pinagseselosa na niya ito
Kaya naman gulat na gulat ako. Pero bukod doon ay hindi ko matanggap na sinaktan niya ako dahil lang sa bagay na yon, Papa Dudut. Pero dahil nga ayaw magpatalo ni Boji, pinanindigan niyang siya na ang maghahanap buhay sa amin. Hindi sana ako papayag kasi alam kong mahina siyang dumiskarte. Pero nung tinakot na niya akong makikipaghiwalay sa akin at ilalayo pa ang aming anak pag hindi ako nag-resign, ay doon ako nag-alala ng husto. Kaya nga para hindi na lumaki pa ang gulo ay sinunod ko na lamang ang sinabi niya. Malungkot ako at nalungkot din si Leslie noong nalaman na umalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko. Pero pinaliwanag ko sa kanya na kapag may kinakasama na siya sa buhay, kailangan talaga niyang magsakripisyo. Naintindihan naman yon ang kaibigan ko at sinabi na lamang na kung kailangan ko ng tulong ay huwag akong mag-alangan na lumapit sa kanya, Papa Dudut. Tulad ng napagkasunduan, si Boji na nga naghanap buhay sa amin. Pero lagi siyang pa-extra-extra sa trabaho kaya wala rin siyang permanenteng kita. Ang masakit pa rito ay nabuntis niya ulit ako pagkalipas ng 2 buwan. Kasalanan ko rin naman kasi kinatamaran kong inumin yung pills na nireseta sa akin sa center. Kaya ayon, nagbunga na naman ng bata ang pagsasama namin. Ayoko pa kasi sanang magkaanak kami ulit dahil nga maliit pa ang panganay namin at napakahirap din ang buhay. Kaya nga kinausap ko ng masinsinan si Boji tungkol sa plano kong gawin, Papa Dudut. Ano? Nasisiraan ka na ba? Hindi ako nasisiraan. Walang nasisiraan dito. Bakit gusto mong umuwi sa Sorsogon? Sige nga, kung di ka ba naman baliw. Nandun kasi ang nanay ko, Boji. Sinabihan niya ako na doon na lang mga anak para maalagaan niya ako. Nakwento ko kasi sa kanya nung sitwasyon ko rito nung nanganak ako sa panganay natin. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya ka pinauuwi doon ng nanay mo kasi kung ano-anong kinuwento mo doon. Siguro sinabi mo na pinababayaan kita rito kaya ayaw mo na dito mga anak, no? Totoo naman na pinabayaan mo ko nung nanganak ako sa panganay natin ah. Mas madalas pa nga yung gabi na hindi kita kasama rito sa bahay natin dahil nandun ka sa ate mo kasi ano? Kasi ayaw mong mastorbo yung tulog mo sa iyak ng anak natin. Ayaw mong magpalit ng diaper niya kasi nandidiri ka kamo. Ayaw mo rin akong tulungan sa mga gawaing bahay kahit na alam mong nagpapadede ako. Matagal na yun. Saka bumawi naman ako sa inyo pagkatapos, di ba? Bumawi raw. Sa pagkakatanda ko, nagdadabog ka pa kapag inuutusan kita maghugas ng pinggan. Huwag ka na kasing manumbat. Ako naman nag-alaga sa anak natin nung nagtatrabaho ka. Hindi ako nanunumbat. Ayoko lang maranasan ulit yung nangyari ngayong buntis na naman ako. Sana naman intindihin mo. Naiintindihan ko naman, pero ayoko dun sa inyo. Bakit? Mabait naman sina nanay at tatay ah. Oo, pero hindi ako sanay. Wala akong kakilala dun. Ano na lang trabahong papasukin ko, di ba? Pwede kang ipasok ni Kuya sa auto supply na pinagtatrabahuhan niya. Maganda pa sweldo doon tsaka may binipisyo. Tutulungan tayo doon nila nanay at tatay kaya pumayag ka na. Sumama ka na sa amin ng mga anak mo sa Sorsogon. Ewan, ayoko pa rin. Masanay ako rito sa Maynila. Dito na ako pinanganak, kaya dito na ako mamamatay. Ano ba namang klaseng katwiran yan? Basta. Hindi mo na mababago yung desisyon ko. Kung gusto mong umuwi, kayo na lang ng mga bata. Pero ibig sabihin lang nun, hiwalay na tayo. Ano? Narinig mo yung sinabi ko. Kung gusto mong umuwi sa Sorsogon, kayo na lang ng mga bata. Pero hiwalay na tayo pag ginawa mo yon. Boji naman, hahayaan mo lumaki yung mga bata na walang ama? Mangyayari lang yon kapag nilayo mo sila sa akin. Ibig sabihin, kasalanan mo kasi ginusto mo yon. Sira ka ba? Nag-adjust ako nung tumira kasama mo rito pero hindi ka man na makakapag-adjust nung ako naman ang nagyayaya sa yung tumira sa probinsya namin. Baka nga mas maging mabuti pa yung buhay natin doon kaysa dito. Siguro kaya ayaw mong sumama sa amin kasi duwag ka. Anong sinabi mo? Duwag ka, Boji. Hindi ako makapaniwalang nagkaroon ako ng kinakasamang duwag at hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Lintik ka, Janina ha? Ulitin mo pa yan kundi… Kundi ano? Sasaktan mo ako?
Sasampalin? Sige, gawin mo para lalo kung gustuhin ilayo sa iyo yung mga anak natin. Tandaan mo, konti na lang malapit na ako mapuno sa'yo. Pinagtiyagaan kita, inintindi kasi kinakasama kita. Akala ko rin magbabago ka pero habang tumatagal lalo ka lang lumalala. Kung wala kang pangarap sa sarili mo, kung kontento ka na sa buhay mo, pwes, wag mo kami idamay ng mga anak mo. Sawang-sawa na akong pakisamahan ka. Bahala ka na sa buhay mo! Papa Dudut, hindi ko akalain na nagmahal ako ng isang duwag at mahina ang loob sa katauhan ni Boji. Kaya nga sobrang dismayado ko rin sa sarili ko dahil pinili na lamang ako or pipili na lamang ako ng lalaki ay doon pa ako bumagsak sa isang katulad niya. Kaya nga simula ng mga sandaling yon ay lalo akong naging desidido na umuwi na sa amin at iwanang mag-isa ang kinakasama ko sa Maynila. Wala na akong pakialam kahit na mga hulugan pa yon na maghihiwalay kami, makalayo lamang kami ng mga anak ko sa kanya. Kung tutuusin ay parang matagal na rin naman akong single parent sa mga anak ko. Kaya alam ko sa sarili ko na sa una lang mahirap at masakit. Pero sa huli ay makakayanan ko. Nang sumunod na buwan ay nagpasundo ako sa nanay ko sa Maynila para umuwi sa Sorsogon. Wala na rin namang nagawa ang iba pang kamag-anak ni Boji sa desisyon ko habang siya ay patuloy pa ring nagmamatigas na hindi sumama sa amin. Doon pa lamang ay tinanggap ko na hindi niya kami gaanong kamahal para piliin. Kaya umalis kami ni nanay sa tinutuluyan namin pauwi sa probinsya. Dito ko na nga pinanganak ang pangalawa ko sa Sorsogon at aaminin kong may sa ilang buwan din akong umasa na pupuntahan kami doon ni Boji. Pero hindi na yata mangyayari yon matapos kong matanggap ang balita na meron na raw siyang bagong kinakasama at magkakaanak na rin sila. Masakit, oo. Pero pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Hindi siya kawalan sa amin ng mga bata dahil kontento na ako sa buhay ko sa ngayon. Sa kasalukuyan ay nag-reseller ako ng mga frozen goods at meron na rin kaming munting tindahan dito sa bahay ng mga magulang ko. Noong nakapagpundar ako ng laptop at nakapagpakabit ng internet ay nag-aral ako para maging isang VA. Sa awa naman ng Diyos ay meron na akong mga kliyente kaya kumikita rin ako ng sapat at matino. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta na ang puso ko, masasabi ko Papa Dudut na unti-unti na akong naghihilom. Mas naging matatag din ako sa buhay dahil sa mga pinagdadaanan ko. Kaya kahit papaano ay thankful pa rin ako na nalagpasan ko yon. Ang mahalaga na lamang sa akin ngayon ay ang kapakanan ng mga anak ko at ng pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na magpasalamat sa inyong programa dahil ito ang nagsisilbi kong kaibigan at libangan. Number 1 po talaga kayo sa puso ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Janina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.